Balot sa isang pagkilos ng Office of the Ombudsman. Kaya lang, natutunan tayo eh. Pagka tinanong tayo ng speculative question, mamaya, kami mismo yung pananagutin tungkol sa aming sinabi. Kaya hindi nyo na ako makukunan ng ngayong mga impormasyon kung hindi rin naman tagos sa katotohanan. Pero may ilabangan po ba tayo? Marami yan. Maraming susunod yan. Itong tag-init, iinit. Sir, bago mabuhay. Yan ha? Ano daw? Soundbite. Yung tag-init, iinit. Sinasabi ko sa inyo. Ayan mga So ngayon, punta naman tayo sa eskema ng politiko, mga ka-learners. So, titignan natin. Kasi nga, bakit natin pag-usapan ito? Kasi si Ombudsman Crispin Boying Remulla, bago naging ombudsman, naging politiko siya, mga ka-learners. Sabi ko nga sa live natin kagabi, karamihan kasi sa mga naging ombudsman, dumaan bilang Supreme Court Justices, mga ka-learners. Nung nag-retire sila, kinuha sila bilang ombudsman. Anong ibig sabihin? So, sa pagiging Supreme Court Justices nila, na-develop yung role nila, na-develop yung behavior and attitude at schema nila na mataas, pwede nating ma-expect na mataas yung neutrality and fairness nila sa kanilang role, na lalong-lalo na sa pag-decide ng mga issues, mga ka-learners. Na at the same time, mataas yung respeto at pagsunod nila sa batas. Pero ito nga, ang ka-unique dito kay Ombudsman Crispin Boying Remulla, hindi ito naging Supreme Court Justice, naging DOJ ito na under ng executive, naging congressman din ito, mga ka-learners, na under din ng legislative. So ibig sabihin, politician siya. No? So hindi ko alam kung first itong nangyari sa Pilipinas na nagkakaroon ng former politician and then naging ombudsman, mga ka-learners. So anong ibig kong sabihin dito? Wala tayong matrace na role ni Ombudsman Crispin Boying Remulla, mga ka-learners, na nagpapakita siya or nagkapagpakita siya ng aksyon na naging neutral at naging fair sa pag-treat ng mga issues, mga ka-learners. Okay? So ibig sabihin, kung naging ombudsman siya ngayon na in-expect natin neutral and fair siya, so dapat kailangan niya itong ipakita or dapat niya itong ma-develop para maipakita niya sa ating mga ordinaryong Pilipino, mga ka-learners. So yan yung naging issue na nakita ko dito, kaya kailangan natin pag-usapan. So ano yung mga schema na-observe natin sa isang ombudsman, politician muna, no? Nang una, self-image concerns. So ano nga bang nakikita natin sa mga politicians? I think ganito, di ba? Self-image concerns na. Nakikipag-deal sa mga tao, nakikipagkamay, nakikipaghalubilo, lalong-lalo na kapag darating na yung election, no? Palaging pinapakita nila yung mga nagawa nila. Every time may natatapos na proyekto, may tarpaulin, nandyan yung kanilang mukha, no? Kung sa mga daan, may nagsasabing, ingat sa biyahe, yung mga ganyan, mga ka-learners, no? Mga common na mga aksyon ito na pinapakita ng mga politicians. So ano pa yung mga nakikita natin? Alliance mindset. No, alliance mindset. So ano itong alliance mindset? Na papakita ka ng loyalty doon sa alliance mo. No, kung ano yung political party mo, most likely, ganun din yung mga magiging desisyon mo. Magandang halimbawa dito, yung nangyari dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. No? So, ang naging mga botohan doon, mga ka-learners, ay naging base doon sa parang general decision ng political parties. Yan yung mga na-observe natin. Yung mga nag-oppose, mga iilan lang, mabibilang lang siguro natin sa probably sa daliri natin. No? So again, alliance mindset. Ano pa? Submit to authority or political leader. Kasi nga may alliance mindset ka, submit ka sa authority or political leader mo, mga ka-learners. No? So malinaw ito. Ano pa? Law benders. Bakit nagkakaroon ng law benders? Bakit sinasabi nating law benders? Karamihan ng politicians. Kasi nga, meron namang batas na hindi pwedeng mamigay ng ayuda, hindi pwedeng kung mamigay mo ng ayuda, dapat wala yung mukha nila, dapat hindi sila present, dapat hindi dapat walang during election, no? Yet marami tayong na-observe ng mga politiko na talagang ginagawa pa rin yung ganito, mga ka-learners. Mga law benders. Yan. So of course, iilan lang po yan, mga ka-learners, sa mga na-observe natin, ha. Hindi po ito yung lahat.
ito lang yung parang masasabi nating major na nakikita natin, lalong-lalo na ako personally. Ito lang yung major na nakikita ko. Ang posible, meron pa kayong iba dyan na, o bakit hindi isinali yan? O pwede nyo idagdag dyan sa comment mga ka-learners, no? Kung may nakikita pa kayo. So ngayon, puntahan naman natin, ano yung mga observe, mga behaviors or phenomenon na nakikita natin galing dito sa self-image, alliance mindset, no? Pagka law benders nila, submitting to authority, karamihan ito pinag-usapan na natin. Now, impression management. Di ba? Ano yung mga impression management? Mga self-presentation. Nagpapa-interview ka. Tapos, usually, kung anong pinipresenta mo, sarili mo na mabuti ka. Di ba? Mayroon kang maraming nagawa. Impression management po yan. No? Katulad ngayon, palagi lang sinasabi na masaya na kami kasi makakapagtrabaho na kami ngayon sa Senado. Yung mga ganyan, di ba, mga ka-learners? Pero nung time na dapat nagtrabaho sila, ay nag-walk out. So parang medyo questionable din. No? Pero again, parte ito ng proseso ng or paraan ng impression management. Ano pa? Alliance mindset, in-group, out-group bias. No? So, kung kalyado ka, so most likely may bias ka sa mga kaalyado mo. Kung hindi ka kaalyado, may bias ka sa kaalyado mo. Sa hindi mo kaalyado. So ito nga, magandang halimbawa, minority majority ngayon sa Senate, no? Under kasamahan kanila sa majority, lahat kayo mga mabubuting tao. Halimbawa, si Risa Hontiveros, wala siyang statement ngayon tungkol sa issue ng human trafficking dito kay Erwin Tulfo kasi nga kasama sila sa block. Pero kung tatanungin mo si Risa Hontiveros kung ano yung niya, advocacy, no? Women protection siya. Di ba? Pero of course, wala siya. Kasi nga, in-group, out-group. Tapos sasabihin niya, sina Cayetano ang nanggugulo sa Senado. Ngayon, si Ping sinasabi, malaki ang nawala sa Senado nung time na si Alan Peter Cayetano yung leader. In-group, out-group bias ito, mga ka-learners. So ano pa? Reciprocity norm. Nakikita natin ito sa mga politiko. Yun nga, reciprocity norm. No? Nakapagbigay ka ng pabor sa akin, susuklian ko yan. No? So reciprocity. Yan. Then, kasabay nito, meron ding reciprocity manipulation. Again, common din ito sa mga politicians. Kung saan, bibigyan muna kita ng kung anong kailangan mo, hindi mo na ako hihingi, but eventually later on, kung ako naman ang hihingi ng pabor, mag-i-expect ako na susuklian mo rin. Reciprocity manipulation. No? So, yan yung nakikita natin. No? Anong magandang halimbawa nito? Nung ginawa nila dito kay Toby Chanco, I think napag-usapan natin dito na kung saan bago pa nagbutuhan sa impeachment laban kay VP Sara, may natanggap na proyekto na si Toby Chanco worth 90 million. May inirelease na SARO. No, ibig sabihin under yun ng unprogrammed appropriations. Nag-release ang DBM ng SARO worth 90 million sa distrito ni Toby Chanco. Kaya parang may natanggap na siya ng pabor, then 2 weeks after, nagkaroon ng butuhan sa impeachment. So kaya ako personally, in-expect ko rin na buboto si Toby Chanco. And kasabay nan, tatahimik siya. At ngayon, tumahimik si Toby Chanco. Wala na tayong naririnig na mga statements ni Toby Chanco, mga ka-learners. Hopefully, babalik si Toby Chanco. Sino na lang naging maingay ngayon? Isa na lang. Si Liviste na lang kasi yung si Barsaga, wala na. Tinanggal na nila. Di ba? Parang nagiging matagumpay na itong administrasyon ngayon, mga ka-learners, sa kung anong gusto nilang gagawin. Yan yung mga nakikita nating direksyon ng natin dito ngayon. Ano pa? Tone walling. No? Yun na nga, hindi nag-i-entertain ng mga issues, sinasara ka agad, dinidismiss ka agad yung mga issues, no? Ganito talaga yung mga politicians, mga ka-learners, no? Mga na-observe natin. Ano pa? Discrimination. Ayan, I think alam natin ito. Prejudice, discrimination, napag-usapan na rin natin ito. So, paano naging discriminate? Yun, the same thing din. In-group, out-group bias. Kapag hindi ka kalyado, kalaban ka. Ganyan. Discrimination. Kapag kayo ang gumagawa ng ganito, masama kayo. Kapag kami naman, para sa bansa ito, discrimination. Prejudice, discrimination.
Tapos, then of course, rationalization. Mga ka-learners, no? Of course, alam natin, no? But the problem here is that Ombudsman Christopher Remulla was appointed. Mamaya, ipapaliwanag ko ito, Sir Leo, ha? Kung bakit ito nga, mahalaga itong impormasyon na ito na si Ombudsman Remulla ay appointed. So, anong magiging posibleng epekto nito? Mamaya, ipaliwanag natin yan. So, ito, rationalization. Yung mga pagpapalusot, mga politiko, ang galing nila nito, di ba? Ilang beses na natin pinag-usapan ito. No? Kay Erwin Tulfo, nung mga ilang araw pa kay Ping Lacson, Win Gatchalian, no? Nila Jervil Luistro, yung mga involved dito. No? Ang galing nilang magpalusot, mga ka-learners. Okay? Effort justification din. Kung saan, ano yung mga naumpisahan mo, ano yung mga ginawa mo, legal man or illegal, may violation man or wala, gina-justify mo kasi nga, rinabaho mo yan, mga ka-learners. No? Ayan. So ito yung mga ilang observe natin. Again, politiko, mga observe the behaviors natin. Ngayon, puntahan naman natin si Ombudsman Remulla. Kung ano yung ako personal kong mga na-observe dito kay Ombudsman Crispin Boying Remulla. Bilang Ombudsman, mga ka-learners ha, well, probably bilang DOJ na rin. Okay, so ang basihan ko dito sa na-observe na behavior kay Ombudsman Remulla, hindi bilang politician, but yung naging role niya bilang DOJ at currently bilang ombudsman, mga ka-learners. Tingnan natin kung pumapasok nga ba dito sa mga naipakita na mga skema, mga phenomenon ng mga politicians, mga ka-learners. Tapos, of course, ang katanungan natin, may pag-asa nga ba? May maasahan nga ba tayo kay Ombudsman Crispin Boying Remulla bilang ombudsman na tutuparin ang katungkulan na protektahan ang interes ng karamihan, mga ordinaryong Pilipino, mga ka-learners? So ano yung mga personal na na-observe ko dito kay Remulla? Palaging nagpre-press conference. Saan pumapasok yan? Impression management. Nagpapa-impress. Nagkukumpara, comparison. No? Unfortunately, downward comparison pa. Anong ginawa niya? No? Meron pa siya, nung kaka-elect pa lang niya, o nung kaka-appoint pa lang, hindi pala elect ito. Kaka-appoint pa lang niya, no, ng ombudsman, ano nang ginawa niya? Nag-character assassination na siya doon sa kaniyang predecessor na si Ombudsman Martires, mga ka-learners. So, anong ginawa niya? Press con siya, palagi yung sinasabi na yung previous na ombudsman, walang ginagawa. Hindi naging active. Hindi daw magiging katulad niya ngayon. Kasi ngayon, yun na nga, palagi siya press conference, naging active daw siya. Mga ka-learners, no? Again, impression management. Ako personally, kung ombudsman ka, hindi mo na kailangan talagang mag-press conference. Basta't may makikita tayong output dyan, mayroon talagang napaparusahan, okay na yan sa akin, mga ka-learners. Diba? Kung napapansin ninyo, yung justice system natin, yung judiciary system natin, yung sa judiciary branch, yung mga justices natin, hindi naman yung nag-press conference, diba? Bigla-bigla na lang maglalabas yan ng resulta or ng kanilang desisyon sa isang kaso or sa isang issue, diba? Yan yung, again, output-based, mga ka-learners. So, ano pong personal na nakikita ko? Dito, no update on Luistro's case. Bakit naging issue ito sa akin, mga ka-learners? Kung babalikan ninyo, nung in-interview yung mga nag-apply for ombudsman, sino ang isa sa mga interviewers at evaluators? Si Jervil Luistro, mga ka-learners. Diba? Ay, anong tawag sa, ano na yun? Na grupo na yun? No, yung bago sila magrekomenda, sila yung nag-i-interview. Kalimutan ko tuloy. Nasa isipan ko kanina. Anyway, basta yan yung malinaw. Again, facts ito. Isa sa mga nag-interview, Jinky Luistro. Nung naupo si Ombudsman Remulla, may nag-file ng kaso laban kay Jinky Luistro tungkol doon sa mga cat's eye sa Batangas, mga ka-learners. Kailan pa yon? Last year pa yon, mga ka-learners. Tanong natin, ano nang update? Wala, di ba? Anong ibig sabihin ito? Pasok kaya ito sa reciprocity norm, mga ka-learners? Kasi bilang pasasalamat kay Luistro, na sa pagpasa niya sa interview dati bilang ombudsman, parang, sige, ako na bahala sa'yo, parang ganyan. Ay, katanungan ko lang yan, mga ka-learners, hindi ko sinasabi na ganyan talaga. So kayo na mag-decide kung ano yung nakikita niyo. Ito nakikita ko. Okay? Reciprocity norm, reciprocity manipulation.
posible na manipulated na yung ombudsman natin dahil nga isa sa mga interviewers niya ay si Jinky Luistro. At isa sa mga pinapangalanan ngayon at pinailan ng kaso ay si Jinky Luistro, mga ka-learners. The same thing dito, ito pumapasok yung sinabi ni Sir Leo na binadas na ang nag-appoint sa kanya ay si PBBM. Reciprocity norm, reciprocity manipulation, in-group, out-group bias. Kasi nga, ito yung piniliwanag ko kagabi na parte ka ng administration ngayon, in-group. So most likely, kung babagsak yung administration ngayon ni PBBM, iisipin mo na most likely babagsak kasama ka. In-group bias. So kaya ayaw mong babagsak, ayaw mong makasuhan or maipalabas yung koneksyon ni PBBM dito kahit marami ng witnesses including Zaldico na nagsasabi may tinanggap si PBBM. Ito rin ba din kaya kung bakit gusto ng Malacanang, ng mga ilang senador at ng Congress kung bakit, again, gusto nila sa ombudsman na lang imbestigahan, mga ka-learners, no? Again, in-group, out-group bias. Ito yung isa sa mga issue nga, mga ka-learners. Kung babalikan ninyo yung nangyari bago in-appoint ni PBBM, di ba may kaso si Ombudsman Remulla dati? Tapos, pinadismiss bago appointment niya. Again, reciprocity norm, reciprocity manipulation. Then, babalikan din natin yung mga kaso ni Janet Garin, ni Laila de Lima, anong mga nangyari? Anong ginawa ni Remulla nung siya pang DOJ, mga ka-learners? Balikan nyo lang, i-search nyo lang. Anong naging role ni DOJ, Crispin Remulla nung time na yon, na ngayon ay ombudsman. Again, ito dito, reciprocity norm, reciprocity manipulation, mga ka-learners. Noong December, tinarget niya si Bongo, Escudero, Villanueva at Estrada. Ito malinaw, matatandaan ko talaga itong si Bongo, palagi yung sinasabi. Kasi nga may joint venture yung father ni Bongo at mga Diskaya. Ilang beses sa mga interview ni Remulla, sinasabi, Bongo, Bongo. And then yun na nga, lumabas yung pangalan ni Escudero, Villanueva at Estrada. Sabi niya, by December, may makakasuhan. In-group, out-group bias. Kasi nung time na iyon, itong si Bongo, Escudero, Villanueva at Estrada, hindi under ng kampo ni Tito Soto, mga ka-learners. In-group, out-group bias din. No? So ano pa? Ay, magandang hapon kay Ma'am Violeta Bunan. No? Welcome, ma'am. Hindi ka na team replay ngayon. Present ka sa live natin. No? So, palagi itong na-team replay si Ma'am Violeta. So, ito na nga, no? Tinarget niya itong mga taong to, mga senador na ito. So, ano na nangyayari ngayon? Wala na, di ba? Lalong-lalo na, at least kay Bongo, medyo para nakikita na, naging fair dito. At least dito kay Bongo. Bakit? Hindi man bumaliktad si Senator Bongo. And until now, wala pa ring update dito, wala pa ring na-file na kaso. Di ba? Pero may lumalabas ngayon na regarding ICC. Yan yung naging issue dito sa kay Bongo, mga ka-learners. Dito, kay Escudero at kay Villanueva, nung bumaliktad, ano na nangyari? Di ba sa video kanina sabi, iinit ang pag-init. May mga malalaking Yet, si Jinggoy lang ang naipurso, mga ka-learners. Ito, no? Si Jinggoy ang pinurso kasi. Bakit? Hindi bumaliktad eh. Si Jinggoy talagang stay ako dito kay Cayetano. Pero itong si Villanueva tsaka si Escudero, bumaliktad. I think ito yung mamaya, posible ito yung magiging topic ko kasi pinapalabas nila, mga ka-learners, na na-convince daw nila si Escudero at saka si Villanueva na magtrabaho. Kaya bumaliktad. I think pag-usapan natin yan mamaya sa sunod nating live. Tinitignan ko lang kung anong anggulo ko, saan anggulo ko titignan muna. No? So ano pa mga nakikita natin dito? Dismissing the statements of the X-18 ex-Marines, mga ka-learners. Anong tawag natin? Saan ito pasok? Stonewalling, discrimination. No? Hindi mo pa nga na-interview, hindi mo pa nga natanong. Bakit natin nasabi? Kasi days after nung first lumabas itong 18 ex-Marines, anong statement ni Remulla? Imposible daw mangyari. Ano daw yun? Silang lahat, 18, sama-sama nadi-deliver. Di ba? Natatandaan nyo yan? Sa executive session niya binanggit, mga ka-learners. I think napag-usapan natin dito yan.
Dinistonewalling. Dinismiss niya. Hindi mo pa narinig ha, hindi pa niya pinatawag isa-isa. Dismiss niya kagad. Imposible yan. Sino nagpapakita rin ng ganitong klaseng paniniwala? Ping Lacson, pinag-usapan natin kagabi, mga ka-learners. Dinismiss niya. Hindi pa man niya napakinggan. Di ba? Kaya isa ito sa mga dahilan na mukhang magli-lead ito dito sa in-group, out-group bias na talagang ayaw niyang dalhin yung usapin dito ng issue sa flood control kay sa Malacanang, sabihin ng Malacanang, no, in general. Kasi ayaw niyang babagsak. Pinipilit niya, again, ito yung nakikita ko lang ha, parang pinipilit lang niya dito lang kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Para at least, maibsan yung galit ng mga tao na at least merong isa sa mga malalaking isda o malalaking buhaya mga ka-learners. Di ba? Mayroon ng palagi sinasabi, master plunderer nga tawag niya si kay Martin Romualdez. Buti, absent na yun si Mr. Romualdez Tambi. Kagabi present yun. Baka at least mapakinggan ano statement niya dito. No? So yan nga mga ka-learners, parang anong bang tawag natin dyan? Patikim lang ng ombudsman or pinapakita niyang para to appear fair sa kanyang trabaho na at least, yan Martin Romualdez, kakasuhan. Pero, again, ayaw dalhin doon sa iba pa or sa mas mataas na posisyon, mga ka-learners. Pero, again, sabi ni Martin Romualdez, I know a lot of this administration. Di ba? Ano pa ang mga nakikita natin? Finding fault on the Blue Ribbon. Stonewalling. Effort justification. Kailan niya sinabi ito? Question niya na bakit mag-iimbestiga pa ang Blue Ribbon? Sila ng ombudsman. Dapat ang may katungkulan dyan. Pero last time, nagpapasalamat siya kay Ping Lacson dahil sa investigasyon sa Blue Ribbon. Pero na nagkapalitan na ng leadership, ng chairmanship sa Blue Ribbon, questionan niya. Bakit pa kayo mag-iimbestiga dyan? Trabaho na namin yan. Di ba mga ka-learners? Kaya questionable ito. Ano pa? Meron pa ba? Ito. Ayan. Last mga ka-learners. We have to bend the law. Sagot ni DOJ Rimulya dati. Yes. Saan ito? Rationalization. Pasok mga ka-learners. Ayan tignan. Binilisan ko lang mga ka-learners. Anong ilang minutes na ba tayo? Naging 38 minutes na pala. Naging mahaba na tayo. No? So ito na nga mga ka-learners. No? Medyo, again, kung titignan, mga iilan lang itong mga observation ko mga ka-learners. Alam ko meron kayong ibang mga observation na gusto nyong maisali dito. Pero yun na nga, na medyo limited yung oras natin. Kung pag-usapan talaga natin lahat, marami talaga. Pero ito lang yung major na klarong-klaro na nakikita na observe ng mga ordinaryong Pilipino mga ka-learners. So ito nga yung katanungan natin. Kailan nga ba dito magpapakita ng fairness yung ombudsman? Itong si Ombudsman Crispin Boy Rimulya. No? Aside dito sa pinakita niya kay Bongo at kay Martin Romualdez. May maasahan pa ba tayo na kaya niyang mapanagot yung lahat ng involved dito mga ka-learners regardless kung anong political colors ito? Kasi nga dahil sa mga nakikita natin na kahit ombudsman na siya ngayon, itong mga pinapakita niya inline pa rin dito sa schema behavior ng isang politiko, mga ka-learners. Kailan pa ba siya magpapakita ng schema behavior ng isang ombudsman, mga ka-learners? Maaasahan pa kaya natin yan? Ito yung katanungan natin ngayon. Well, bilang ordinaryong Pilipino, mga ka-learners, ako, hopefully, of course, may katiting pa na naiiwan. At least bigyan pa rin natin ng, para sa akin bigyan pa rin natin ng benefit of the doubt itong si Crispin Boy Rimulya. Titingnan pa rin natin kung ano yung mga magiging outcome ng trabaho dito ng ombudsman mga learners. Anyway, so naging mahaba itong usapin natin mga learners, no? Ang dami nating permisinta. Again, feel ko lang na kailangan kong ilabas itong mga obserbasyon ko dito sa channel natin kasi psychology and social issues na behavior yung focus ko dito. At ito yung mga na-observe ko ng mga behavior, mga phenomenon na pinapakita ng current na ombudsman natin ngayon mga ka-learners. So, shinare ko lang
Pwede kayong mag-disagree dito ha. Mas mabuti nga mag-disagree kayo para at least may ibang perspective tayo. Okay? So, yun lang hiling natin na sana naman aabot ito sa atensyon ni Ombudsman Crispin Boy Remulla na ito yung observation natin, then probably yung ibang tao din ganito. Probably ganito din. So at least may encourage siya dito mga ka-learners na magpapakita ng fairness dito. Ito nga, word fairness is not applicable to Ombudsman, sabi ni Sir Leo. No? Ayun nga, well, again sir, ito lang request ko na bigyan pa rin natin ng tsansa yung Ombudsman. No? Okay? Kasi hindi naman, pwede naman talagang magbago yung kaisipan ng tao. Hindi natin sinasabi na fix na yung behavior at attitude ng isang tao. No? Magbabago yan. Katulad ng DDS noong 2022. Di ba? Mahal na mahal nila si PBBM. Then eventually, nung may na-discovery sila, nagbago. Expected yun. Which is very normal. The same, sa kabila naman, yung mga pink, galit na galit sila kay PBBM. Di ba? And then eventually, nung may na-discovery din sila kay PBBM, edi minahal na nila ngayon si PBBM. The same thing kay Lenny, di ba? Kahapon, naglabas ng statement si Lenny na she's commending the action ng PBBM. Anyway, magandang hapon dito kay Ervin Basan. Welcome dito sa atin. Si Ampit, nagbabalik. No? Medyo matagal-tagal na rin itong absent si Ampit. Kumusta na, sir? No? Hapit na ang katapusan ng adik. Anyway, no? So, yun na nga mga ka-learners, no? Hopefully, again, may maasahan pa tayo dito kay Ombudsman Crispin Boy Remulla. Kasi nga, siya na lang yung ahensya na inaasahan natin dito. Kasi kung wala na, kung hindi na niya talaga may pakita, mapanagot itong mga tao to, wala na talaga. Kasi lahat kontrolado na ng Malacanang. No? Yung Senate nga ngayon, kontrolado ng Malacanang. Yung Congress, kontrolado na rin. Di ba? So, wala na. Delikado na tayo. Okay? So, I hope meron kayong mga natutunan dito mga ka-learners. Naging haba itong usapin natin. Paki-thumbs up. Kung nagustuhan nyo ng video natin, paki-thumbs down rin kung hindi. Then, paki-comment para ma-improve itong channel natin. Okay, maraming salamat sa lahat mga nanonood, no? Sa mga nag-comment, itong mga regular students natin, Sir Abdul Khair Sarif, Virginia Perey, Leo Binadas, Orlando Flores, no? Violeta Bunan, no? Ervin Basan at saka si Ampet. Then, of course, sa mga hindi nag-comment na nag-stay sa atin hanggang sa uli, maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita-kita tayo sa susunod nating live stream. Paalam po sa inyo.